bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one.
Good morning, Jesus. Magandang umaga, mga kapatid. Thank you, Lord. Sige po, may word muna akong isi-share sa inyo. Sa Colossians 3, verse 15. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Alam niyo po, wala naman pong tao na walang mga bad days, at saka mga bad weeks, lahat po tayo meron. Even Christians, nagsasuffer po sa mga ganon. Pero, it's up to you po to let your emotions dominate you and get the best of your day. Nasa sa inyo po naman din yon, nasa sa atin po yon. Pero sabi po dito, let the peace of Christ rule in your heart. Alam niyo po, yung supernatural peace na binigay po sa atin ng Diyos ay resident na sa puso natin. All we have to do, kapag ka po nag-start ng mag-kick in, yung mga emotions natin na hindi na out of control na yung emotions natin, dahil sa mga nangyayari sa paligid natin, to which sometimes we do not have control, deliberately po, sasadyain mo, deliberately focus yourself on Jesus and on His Word. Kasi sa Psalm 19 verse 7, 19:7, the law of the Lord is perfect. Kaya nga you deliberately focus yourself on the Word of God kasi lahat po ng kakailanganin mo to live a holy life nasa Word of God. Wala ka nang dadagdag at wala ka ring ibabawas dito para sumapat siya. Kasi it is perfect. Kaya po, if you want the peace of Christ to rule in your heart, deliberately focus yourself on the Word of God. At makikita nyo po, unti-unti, kakalma yung emotion na yun. Tapos, mangingibabaw na po ang peace of God dun sa situation nyo. Kaya nga di pa, ang sabi ng salita ng Diyos, the peace that I give to you is the peace that passes all my understanding. The peace that I give to you, the world cannot see. My peace, says the Lord, is to see you loving one another. The peace that I give to you, the world cannot give. So, yung peace na yon, let it rule in your heart. Wala man po tayong control sa nangyayari sa paligid natin, may control naman po tayo sa sarili natin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, deliberately, sadyain nyo po na i-focus yung sarili nyo sa Word of God para yung emotion nyo sumunod po dun sa Word of God. Kaya sabi ron, let the peace of Christ rule in your heart. Let the peace of Christ rule in your heart. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord. Yan. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mananalangin muna. Tingin ko kay Sister Sally na i-open tayo sa prayer. Hallelujah, hallelujah. Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng langit at lupa, may likha ng lahat ng bagay, maging ang mga sangkatauhan. Maraming salamat pong muli sa araw pong ito. Napakagandang araw na pinagkaloob mo sa amin. Muli po, pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming sasabihin, at lahat po ng aming magaganap ngayon. Alam ko pong ito'y magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Be with us, O Lord. Go with us. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. To start off, batiin naman natin ang mga may birthday, mga kapatid. Unang-una po nating may birthday ngayon ay si Pastor Ray! Yes! Happy birthday, Pastor Ray! Sa dulo. Happy birthday to you! Ayan. Happy birthday, Pastor Ray!
Tapos po, si Sister May Nivera, birthday din niya ngayon. Si Sister May Francisco at si Sister Leonora Simatu. At birthday pala ngayon ni Nanay During. Yes, happy happy birthday birthday, kay Nanay Happy During. birthday. Ayan, thank you Lord. Sige po, mag-umpisa na po tayo. Ang ating unang song ay Pasasalamat mula sa Pusong Nagmamahal. Requested by Sister Clement Toledo and Sister Amor Fulgencio. Pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Sa'yo, Panginoon, matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Mula sa puso, pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat mula sa puso Pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Sa'yo, Panginoon, matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Mula sa puso, pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat, 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 pasasalamat mula sa puso nagmamahal sa Diyos. Pasasalamat, 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 pasasalamat mula sa puso nagmamahal sa Diyos. Extra lang po ako. Umextra po ako, mga kapatid. Ayan. At ang susunod naman po, ay nako, talagang namimiss ako ni Brother Joe Maridepalio. Ang pangalan mo, Jesus. Pangalan mo, Jesus, dakila at mapagmahal, aking papurihan sa buhay kong taglay. Wala nang ubas, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at kailanman. Ang pangalan mo, Jesus, dakila at mapagmahal, aking papupurihan sa buhay kong taglay. Wala nang ubas, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at kailanman. Wala nang hihigit pa sa'yo sa banal na pangalan mo. Wala nang hihigit pa sa'yo, Jesus.
banal na pangalan mo. Nakalimutan ko na pala yun. Nakalimutan ko na pala sa tagal nating hindi kinakanta. O, sabi ni Brother Joe Marie, bigyan ng jacket yan. O yan, 4 kami, Joe, na may jacket. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Ang sunod naman po ay Panginoong Jesus, ikaw ay tunay, galing kay Sister Cecil Teves ng Bulacan. Amen. Good morning kay Sister Norma Abel. Ayan. Okay na si Nanay Norma. Oo. Siya kasi po ay nadulas at hindi nakalakad ng ilang araw. Pero kahapon, thank you Lord, wala na daw po yung maga. Pero hindi pa niya maapak. Sabi ko, wag niyo pong pilitin at nabugbog yung kanyang paa. Thank you Lord. Sabi ni Pastor Alex Kaabay, pinanood daw niya po, Pastor, ang iyong sinasabi kay Ethan Barr. Thank you, Lord daw. Okay. At para naman po, para naman po sa ating huling awitin, I Live by Your Grace, requested by Sister Alice Mosquera.
Yan po dapat ang pamumuhay nating mga Kristiyano. Living by the grace of God. Meron po tayong share ngayon. Ito po'y galing sa ating mga kapatiran sa Baguio City. Pakinggan po natin ang sharing ng Lailo family. Pinangungunahan ni Brother Bong at ni Sister Fritz Lailo. Good morning po mga kapatid. Good morning po mga kapatid. At ako naman po si Brother Bong. Kami At ako po naman po si ang Brother Bong. Kami po ang Amen. Pinesville sa Baguio. Amen. Lord. Dito po sa Baguio. Thank you, Lord. At ako po ay nakapag-work from home naman. Ako po ay nakapag-work from home naman. And protection ni Lord sa provision and protection ni Lord. Hawakan po rin namin ang pinanghawang word. Hawakan po rin namin ang Jeremiah 10:29-11. Ang Jeremiah 10:29-11. Plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Ayan. At as of now po, we have 31 case of COVID po dito sa Baguio. Yung recent po is a nurse working from BGH dito po sa amin. So, thank you Lord sa protection at saka yun nga, sa blessings. Ako po ay nag-stop mag-work nung pa pong 3rd week ng March sa bago ko pong work dito po sa PMA, sa Sabile Tailoring. Pero thank you Lord po kasi kahit na nag-stop po yung work, buo po yung sweldo ko ng March. Tapos thank you Lord po. Lord. April, ganun din, kahit hindi po ako pumapasok. At saka, isang beses po kaming nabigyan ng food packs from our barangay. Pero nakakatuwa si Lord kasi hindi pa man nagsisimula yung lockdown. Galing po sa mga kapitbahay namin yung mga grocery packs o hindi pa. Ibang klase si Lord. Yung una, may nagbigay ng pang spaghetti, may mantika. Tapos yung susunod naman, papansitin. Ganun. Kaya thank you Lord po kami. Tapos yung aking pong eldest, tuloy po ang work. Thank you Lord sa protection kasi sa bank po siya nag-work. So, dire-diretso po yung work niya. Tapos sa ngayon po, GCQ na kami. Ganun pa man, bawal pa rin ang papasok at lalabas dito sa Baguio at unless taga dito po kayo, ganun. Kaya, thank you Lord. At saka, nung nag-COVID, araw-araw kaming may word of God. Kasi nagmo-morning devotion kami. Samantalang dati, once a week lang. Ngayon, everyday. At saka, tawag dito, lagi namin nakapnood. Kaya yun, thank you Lord. At saka yung mga ka-family natin sa ibang lugar, sa Illinois, diba? Para kaming mga nandun na rin. Kasi nakita namin sila, Holly, si Siki, at saka si Holly, Siki, at saka si Done. Hinihintay namin talaga siyang batiin ni Sister Ria kasi natutuwa kami sa names nila. Kaya hello! Ali, Siki, and Donnie? Donnie ba? Yun. Basta, iingatan tayong lahat ni Lord sa ang mansulok tayo ng daigdig kasi anak niya tayo at hindi siya nagpapabaya sa ating lahat. Kaya thank you Lord. Kita niyo naman ang tataba namin kasi blessed na blessed kami. Kaya, see you soon po mga kapatid at maraming salamat sa Lord sa pag-iingat niya sa ating lahat. God bless us all. At magla-love offering po kami. Mamaya. Ayun. Thank you, Lord. Bye! Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit na pasasalamat sa iyo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon,
anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo minamahal. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pasasalamat sa iyo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo minamahal. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, lingapin mo ngayon ang bayan mo minamahal, ang bayan mo mahal. Thank you, Lord, sa Lilo family. Ang galing ah. Si Brother Bong. Si Brother Bong pala ay na-meet na ni Pastor Alex Kaabay. Oo, at nagulat siya at marunong ka na daw maggitara, Brother Bong. Thank you, Lord. Ayan. At nakikita niyo po ngayon, meron tayo ritong maputing panauhin. Oo, sabi mo na, Abby, Maputing hello. maliit. Say hello. Say hello, Abby. Kaway ka na kay Ate Jolly. Ganon. Hello, hello. Yan. Oo, marunong siya. Yan. Ngayong umaga pong ito, dalawang family bali to, pero magkapamilya rin sila. Dahil si Brother Butch at si Brother Roger ay Magkapatid. magkapamilya. Kuya niya. Kuya niya si Brother Roger. So, pamilya ni Brother Roger at pamilya ni Brother Butch. Pamilya kasi may asawa na siya. Mga kapatid. Oh, hawakan nyo nga pala yung mga mic nyo. Ayan. Bati muna kayo. Good morning. At kasama ko nga pala ngayon aking co-host. Hello po. Good morning, Jesus. Ayan. O, Jer, bate. Good morning, Jesus. Sister Leia. Good morning, Jesus. Hallelujah. Good morning, brothers and sisters sa kanilang tahanan. Wow, mahaba ng sinabi ni Leia ngayon. Thank you, Lord. Sige, Butch. Ay, pa isang mic ko. Good morning, Jesus po. Kamusta po sa mga nanonood, lalong-lalo na po yung mga taga-Bulacan sa kayang pamilya ko po. Thank you, Lord po. Ayan. Good morning, Jesus. Cromwell. Siguro palit kayo ng mic ni Cromwell. Kasi mahaba itong ano nito eh. Okay. Ito sa'yo, Butch. Good morning, Jesus. Okay. Dahil dalawang pamilya po ito, alam nyo, siguro po mangilan-ngilan lang yung
Oh, hindi. Halos kayo, kilala nyo lahat si Brother Roger, hindi po ba? Pero parang ngayon nyo lamang siya mapapanood at maririnig na magsalita ng ganito. Ano, mga kapatid? Okay, umpisahan na natin ngayon. Kanino ba ako mag-uumpisa? Siguro dito sa mag-asawa muna. Okay. Hello. Hello po. Batiin mo yung taga-Bulacan. Sa mga taga-Bulacan po, hello. Ayan si Sister Jesusa. Ilang taon na kayong kasal ngayon? 1 taon mahigit. O, di ba ang tagal na nila? 1 taon mahigit. Kamusta naman ang buhay may asawa? Ganap. Pati dun sa tanong na yun, ang sagot ganap at kasiya-siya, alive in Christ? Okay naman po, may mga adjustment, pero nandun pa rin po yung pagkakaisa naming dalawang mag-asawa po. Ikaw, Butch, yung bang buhay mag-asawa, yun yung ine-expect mo? Yung nangyayari ba sa inyo ngayon? Na-meet ba yung expectation mo ng buhay may asawa? Na-meet naman po. Kasi, nagpapasalamat ako kay Lord. Teka lang, wala ka rin palang mic. Wala siyang sound. Ay, tumunang kay Tumunang kay Sister Jesusa. Na-meet naman po kasi yun nga po yung pinagpapasalamat ko kay Lord. Kasi answer prayer ko doon sa mapapangasawa ko dahil yun lang naman ang gusto ko, yung mapapangasawa ko, yung makasama ko sa gawain. At yun po yung pinaka-importante. Kaya ito po yung kasama ko po sa gawain, yung asawa ko po. Ayan. Kasi ang totoo po nun, sabi nila, ano ba ang sikreto ng masayang pagsasama? Wala namang sikreto po, hayag na hayag, si Lord. Kasi pag tinanggal mo si Lord, kahit na yung pinakamabait siguro na mag-asawa, magkakaroon ng hindi magandang pagkakaintindihan. Sa bagay, lahat naman nagkakaroon. Ang mahirap kapag wala si Lord sa gitna, walang, after nung kung ano man ang mangyari, walang nag-hold back sa inyo together, di ba? Pero dahil na kay Lord, maganda. Okay. Si Jesusa ay, kung 1 year na kayong kasal, di 1 year pa lang din siya na full-time worker. Si Butch, anong year ka nag-full-time? Ang natatandaan ko po, nag-full-time po ako ng 19 years old po ako. 19? Ilang taon ka na ba ngayon? 36. Aba? Ilang taon na yun? 17? Opo. Tama ba? Hindi ko kailangan ng calculator kagaya mo, ha? Kukwentahin pa niya yon, calculator. 17 po. 17 years. Ano naman yung, dun sa 17 years na yun, Butch, ano ang naging pagbabago simula nung, yung unang taon mo, tsaka ngayon? Yung pinakamalaking pagbabago? Siguro po yung malaking pagbabago po. Yung una po kasi kung pumasok dito, isa sa nahihirapan ako mag-adjust, yung laging nagpapaalam. Yeah. Nahihirapan po ako doon kasi nabuhay po ako na hindi ko kinakailangan magpaalam. Kasi pinapaalam ko lang po sa father ko kung saan ako pupunta, anong gagawin ko. Kasi panatag naman po yung father ko na wala naman akong kahit anong bisyo, wala akong gagawin na masama. Kaya parang pinapaalam ko lang sa mga kapatid ko kung saan nasan ako. Para lang hindi lang sila magtaka o alam lang sila kung nasan ako. Yung napunta ako dito, isang bagay na in-adjust ko kasi yung napunta ko dito parang lahat ng bagay, parang feeling ko kinakailangan pagpaalam ko sa mami. Tapos natatakot lagi akong pumunta sa mami kasi baka hindi ako payagan. Pero thank you naman, lahat naman na pinagpapaalam mo, pinapayagan ka naman kasi wala ka namang dapat na puntahan o gawin na hindi ka aya-aya kay Lord eh. Yan. Lahat naman po kami dumanas doon. Ang totoo nga nun, mahirap nga po yun kasi sanay ka dun sa bahay mo, di ba? Bago kami naging worker, sanay kami sa bahay na pagka yung lalabas ka lang, magsabi ka lang, minsan di mo naman ninihintay na papayagan ka, di ba? Basta nagsabi ka lang. Pero nung napunta ka na nga dito, totoo yun. Kasi tinuturuan po kami noon ng obedience, mga kapatid. Yun ang number 1 na tinuturo. Kasi yun nga, dahil sa sanay ka ng walang ganon, training po kasi yun, na ang lahat kailangan mong ipagpaalam. Pero,
huwag ka namang dapat matakot magpaalam kung wala ka namang pupuntahang hindi maganda, hindi ba? So, lahat po kami rito, may mga bagay kaming natutunan the hard way. Pero, natutunan pa rin. Ano ba ang life verse mo, Butch? John 15:3-5, sabi po doon, "You have been made clean already by the teaching given to you. Remain united in me, and I remain united in you. A branch cannot bear fruit by itself. You can do so only and remain in the vine. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. Whoever remains in me, and I in him, will bear much fruit, for you can do nothing without me." Memorize ni Butch ang kanyang life verse, no? Ang haba. Narinig niyo ba? Okay. Binilisan niya talaga eh. Kinakabahan ka ba, Butch? Medyo. Okay. Dahil sa haba nung kanyang minemorize na yon, sa tingin mo, bakit yun ang ibinigay sa'yo ni Lord? Kasi yung mga life verse natin, pag binibigay yan sa atin ni Lord, may kinalaman sa personality natin, sa sitwasyon natin. May kinalaman yun eh, kaya nga siya naging life verse. Kasi bubuhayin yun ng Diyos sa'yo. Yun yung nagsisilbing guide mo. Para yung tong spiritual life mo, yung pagkakatawag niya sa'yo, iikot talaga dun sa life verse mo eh. Kaya nga siya naging life verse. Paano ba naging life verse mo ito? Kasi po, bukod si Lord siya yung true vine natin. Nung una po kasi kung napunta dito, yung napunta ako dito, may inaantay akong trabaho kasi. Kaso nga lang, syempre, sabi ni Brother Gilbert, yung kapatid ko po, hindi ka naman pwedeng tumira dito na parang wala ka lang ginagawa. Kinakailangan mo makisama, sabi ni Brother Gilbert. So, tinutulungan ko po si Kuya Roger sa kitchen. Tapos dahil sa maintenance po si Brother Gilbert, inuutusan niya ako magdinis sa worship center hanggang sa lumapit sa akin si Sister Tessie Mader po. Pinag-full time niya ako. So nagpapasalamat ako kay Lord. Doon nakita ko una-una yung need ng worker sa vineyard ni Lord. Kasi si Lord, siya yung true vine natin. Siya yung source ng life natin, yung strength natin, at siyempre yung fruit, siya yung source natin. Ako po, talagang totally wala naman po talaga akong alam. Kahit nag-aral ako ng konti, hindi ko rin naman wala rin, hindi rin po nagsikin ng mga pinag-aralan sa akin, totally wala akong alam. Pero si Lord, siya yung nagbigay ng buhay sa akin dahil unang-una, adopted lang ako. So, hindi ko alam kung sino yung totoo kong pamilya. Pero, nilagay ako ni Lord doon sa vineyard na kung saan binigyan niya ako ng totoong pamilya. Pangalawa, sa kawalan ng kaalaman ko, siya yung nagpabunga sa akin. Na kung saan, pinatunayan doon ni Lord na kung mawawala ako sa Kanya, kung mapuputo lang ang sanga doon sa pinakapuno, mawawalang silbi ito at mamamatay. So, ganon yung relationship namin ni Lord. Meron siyang, yung relationship ng branch, tsaka yung vine, nandoon yung total dependence at yung complete connection namin sa isa't isa na hindi pwedeng mawala. Thank you, Lord. Pwede mo ba akong bigyan ng concrete na naging bunga nung relationship mo kay Lord? Yeah. So, thank you, Lord. Siguro yung bunga ng complete relationship namin kay Lord, unang-una syempre yung character. So, sa paglapit naman natin kay Lord, maraming nababago sa atin, una-una sa character. Kasi yun talaga yung pinakabunga ni Lord. Marami akong natutunan kay Lord. Mas lalo akong naging patience, mas lalo akong naging mapagmahal. Tapos, aside from dun sa character, syempre, yung bunga ay nag-extend yan hanggang sa family. So, yung bunga nung binigay sa akin ni Lord sa paglilingkod ko sa Kanya ay yung mas naging closer kami ng family namin, yung mga kapatid ko. Kasi talaga naman noon, medyo dahil bata ako, medyo watak-watak kami. Tapos maaga nag-asawa yung mga iba kong mga kapatid dahil sa hirap din ng buhay. Para maka-escape siya. Parang yun na naging escape, ang tingin ko, yun na naging escape para dun sa hirap ng buhay.
Kaya maaga kami nagwatak-watak. Pero ngayon, ang isang blessing nga, yung connection namin sa isa't isa at mas naging close kami sa isa't isa. Yun yung mga bunga na pinagkaloob sa akin ni Lord. At pangatlo, yung service ko kay Lord. Kasi kung saan, doon ako namamangha. Kasi nag-start naman ako dito, doon lang ako sa kitchen. Nag-start ako dito, nagdilinis na ako ng worship center. Tapos, ang naging bunga noon, binigyan ka ng mga responsibility, binigyan ka ng panibagong kaalaman ni Lord na matututunan mo para magamit ka ni Lord sa ministry niya in full. Kasi totally, sa totoo lang po, wala naman po akong alam sa accounting. Hindi naman ako totally marunong. Pero ginamit si Brother Larry Gaviria, kinuha ako sa accounting, hanggang sa pinag-file lang ako doon. Tapos, actually, natutunan ko sa accounting, practical ni. Lahat sila doon, tinirain nila ako paano mag-ledger, mag-record. Si Lola Evelyn, thank you Lord, kasi grabe yung training ni Lola Evelyn sa akin. Lahat ng mga analysis noon, minsan binibigay niya sa akin. Thank you Lord doon. Tapos, napunta ako sa personnel, hanggang sa naging sa treasury. So, thank you Lord doon sa fruit na binibigay ni Lord, talagang yung sa grapevine, talagang thy fruitific plant, it fruit abundantly. Nandoon talaga yung quality at quantity na ibinibigay sa ni Lord dun sa mga fruits na yon. Ayan. Kasi alam niyo po, there is no greater life than the life in union with Christ Jesus. Yun po kasi talaga yon. Sabi niya, I am the vine and you are the branches. Hanggat nakadugtong ang branch sa vine, lahat ng mga sustenance na dumadaloy doon, dadaloy papunta sa branch, mga kapatid. Hanggat ito'y nakadugtong. Hanggat ito'y nakahugpong. Tama ba yung Tagalog ko, makahugpong? Hanggat ito'y nakadugtong sa vine, patuloy ang kanyang sustenance. At later on, namumunga talaga siya. Pero once na yan po ay nabali, pag nabali yun, wala nang, hindi na dadaloy sa iyo eh. Kaya natutuyo na lang po yun. Kaya, ano po yung pag sumikapan natin na yung relasyon natin sa Diyos ay huwag mabali. Kasi lahat ng ating mga benefits na nakukuha from our relationship with the Lord, not just yung mga financial kundi lahat ng mga bagay, kagaya ng sinasabi ko, joy, love, peace, patience, di ba? Kindness, faithfulness, humility, self-control. Lahat ng yan dumadaloy dahil tayo nakadugtong sa vine. Kaya wag na wag po nating pag-ingatan natin na mabali yung connection na yon. Otherwise, matutuyo tayo. At ang isang tuyong branch ay wala na pong saysay. Sinusunog na lang po yun, ginagawang panggatong. So wag namang umabot sa ganun sa atin. Punta naman tayo sa kanyang asawa. Mamaya si Sister Beng naman, kila Brother Roger. Sister Jesusa, 1 year pa lang. 1 year Si Sister Jesusa ay isa po doon sa mga naging full-time dahil kasi yung asawa ay full-time. Tama ba ako? Sige. Sige po, kasama rin po yun. Kasama yon. Pero kasi bago siya naging asawa ni Brother Butch, matagal na rin siyang uma-attend sa prayer meeting sa Bulacan, hindi ba, Sister Jesusa? Okay. Hindi na kita tatanungin sa buhay may asawa. Kasi mukhang maligaya ka naman. Di ba? Maligaya ka ba? Amen. Oo. Siyempre, si Boots, masipag. Tama ba ako? O ikaw ang masipag ngayon? Kasi pagkasama ko si Boots, masipag. Masipag po kami parehas. Sino mas masipag? Sino mas masipag? Parehas po. Parehas din. Safe siyang sumagot no? Okay. Kamusta ang pagiging full-time worker? Itong magandang tanungin di ba? Dahil bago pa lang Ayan. Yung first time kong maging full-time worker, ang masasabi ko lang po, kailangan pag naging full-time worker ka, lagi kang handa. Kasi po dito mabilisan po Hindi po pwede yung bagal-bagal. Nabuli ka rin ba rito? May nambubuli ba sa'yo? Si Butchoy? Siya lang po. Oo, si Butch kasi bully talaga. Pero asawa mo yan Pwera kay Brother Butch, may nambuli ba sa'yo dito? Si Butch pa. Nung wala
rito, ano ang expectation mo sa isang full-time worker? Tapos nung nandito ka na, ano yung, ay hindi naman pala, at ano yung, ay ganun pala? Akala ko po kasi nung una, sabi ko, yung time na yun na pumasok, siguro po, nung pagdating ko doon, mga stricto yung mga tao, super holy, mga sobrang lang, yung hindi mo pwedeng maloko-loko. Kasi sa amin po kasi kapag nandun po kami sa, nung member pa po ako, hindi ko po mabiro masyado yung mga minister. Kasi nga po, magalang po kasi ako noon dati sa kanila. Ngayon hindi na? Magalang pa din po, Tapos po, nung dumating po ako dito, nakakatuwa po, pero iba po pala yung pagdating ko dito, as a family po pala yung pagtanggap nila sa akin. Pagdating mo dito, nabanggit mo ba na akala ko lang pala yun? Ganon? Hindi naman po, meron pa rin form part na yun. Pero mas tumaas po yung paggalang ko sa kanila. Unlike po nung gumagalang po ako sa kanila ngayon, kasi nakikita ko po yung tiyaga po nila, sipag po nila sa paghayo po. Bigyan ng jacket to, mga kapatid, ha? Ano naman yung, so yun, akala mo, ganon. Ano naman yung ine-expect mo na ganito pala, tapos, ay, hindi pala? Meron ba? Careful daw. Lang naman po, konti lang naman po. Siguro po, iniisip ko po kasi noon, medyo, yun nga po, masyadong holy, gano'n. Masyadong holy. Pero may mga part din po pala na nakakaranas din po pala ng iba ng may sama ng loob. Pero nakikita ko po yung mabilisang pag-ayos. Oo. Kasi, hindi lang naman ikaw yon. Marami naman talaga sa mga tagalabas na nag-e-expect masyadong mataas ang standard nila sa mga workers, which is understandable dahil tayo yung nagtuturo ng Word of God sa kanila. Pero wag niyo po nga alisin sa isipan po ninyo, mga kapatid, na kami po rito sa loob ay kahit everyday din ang aming morning devotion at kami po yung naghahayo. Hanggang ngayon po, may mga binabago pa ang Diyos sa amin. Kaya, kasi kung hindi namin may experience yung mga ganyan hanggang ngayon, ano po ang ma-share namin sa inyo? So, kung ano yung nangyayari sa inyo, doon nangyayari pa rin po ito minsan-minsan sa amin. Pero yun nga, ang sabi ni Sister Jesusa, hindi na po kagaya nung mga unang panahon na wala ka kay Lord, inaabot ng taon. Dito, inaabot na lang ng buwan? Hindi, maya-maya lang. O hindi rin, natatawa siya, natatakot siya magsalita. Huwag ka matakot sa kanila. Sige, ano naman ang naging life verse mo? Yung Joshua 1:9 po. Joshua 1:9, okay. Ano nga ba yung nawala na. Have I commanded you, be strong and courageous, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ayan. Bakit binigay sa'yo yan? Marami ka bang takot? Hindi naman po. Nung una po kasi, hindi ko po alam talaga yung word na to. Pero ang lagi ko pong, sinasabi ko nga po nung nakaraan, lagi po ako nananalangin kay Lord. Sabi ko, Lord, tuwing aalis ako ng bahay, bigyan niyo naman po ako ng katatagan ng loob. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob, kung saan po ako pupunta, at lagi niyo po akong gabayan. Wala pa po, hindi ko po talaga alam yung word na yon. Tapos po, siyempre po kagagraduate ko lang po. Kapag po kagagraduate nyo lang po pala, parang next step ka na, ibig sabihin parang nagkakaroon ka sa isip mo na anong direksyon ang pupuntahan ko. Ayan po. Yung pong word na yun ni Lord na ala pa po sa isip ko kung anong verse yun, yung po yung nagbigay sa akin ng direksyon. Tapos po, nung mga ilang taon ko rin pong nabasa ko po bigla yung Joshua 1:9. Sabi ko, ito yung word ko, ito yung lagi ko sinasabi kay Lord, na kahit saan ako magpunta, lagi niya akong sasamahan. Yun nga po, hindi ko inakala na makakapunta po ako ng trabaho, makahahanap po ako ng trabaho sa Maynila, tatagal po ako doon, tapos po mapupunta po ako dito. Yun po pala yung wherever you go, nandun siya parati. Yun yung nagpapalakas sa akin ng loob. Kasi sabi niya, have I not commanded you? Nung pa man po, ilang beses na niya palang sinasabi sa akin na lakasan mo lagi ang loob mo. Huwag kang bibitiw kahit at saan ka magpunta.
May mga pagkakataon nga po, naliligaw ako, di ko po alam paano ko uuwi. Pero bigla siya nagpapakita sa akin ng sign, ayun yung sign, doon ka dumaan. Minsan nasabihin ko, naiisip ko lang, bigla ko lang yung nakita sa isang daan, sabi ko, yun yung daan. Tapos, way na yun, talaga pong nasabi ko kay Lord, talagang ginaguide niya ako kahit saan ako magpunta. Tapos po yung mga naging trabaho ko din po, naging desisyon ko sa buhay, lagi ko pong sinasabi kay Lord, Lord, ano po yung gagawin ko? Ang dami ko na pong ginawa sa buhay ko na lagi ko pong ina-ask kay Lord at kung saan po ako dapat pumunta. Yun po. Yan. Alam mo ba na itong command na to ay ibinigay kay Joshua after na mamatay si Moses? Opo. Kasi siya na po ang pumalit kay Moses para dalhin yung mga Israelites sa Promised Land. Isipin niyo po yung huge responsibility na yun. Ang dami kasi. Tapos bata pa siya. Tapos siya yung pumalit kay Moses para dalhin sa Promised Land. Napakalaking responsibility kasi noon. Pero, bago kasi pumunta doon sa word mo, sinabihan mo na siya rin dito that the book of the law shall not depart from your mouth. Ang sabi, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Bago ibinigay sa kanya itong have I not commanded you. So, dito po, tinuturuan din tayo na bago ko mo maibigay talaga kay Lord yung complete trust mo at para mawala yung takot mo, kagaya yung kay Joshua, you have to saturate yourself on the Word of God. Kasi, hindi ka pwedeng sasabihan lang na huwag kang matakot pero hindi mo naman alam kung ano yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magtatanggal ng takot na yun eh. At yun din ang magre-remind sa'yo at magko-convince sa'yo to put your trust in God. Kaya mawawala yung takot. Ngayon, kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, paano mo po i-claim itong word ni Joshua na to? So, kailangan saturate. Pag sinabing saturate, ibababad mo yung sarili mo dun sa Word of God, di ba? Kaya medyo mabigat sa'yo itong na to. Nung naging full-time ka, last question ko na lang sa'yo, nung naging full-time ka, ano ang naging mahirap na i-give up mo? Kasi magpo-full-time ka na eh. Ako alam ko, yung family mo. Ayun. Opo, tama po si Ninang. Unang-una po yung pamilya ko. Kasi nga po, kahit na nakakalayo po ako noon dati, mas gusto ko pa rin po na umuwi ng bahay. Kasi nga po, dati Pasig ako, umuwi pa rin po ako ng bahay kahit na malayo yung bahay namin. Pupunta ako ng Pasig, uwi ako ng Bulacan. Araw-araw po yun binubuno ko para lang po makauwi ako. Ano pa ba? Pero, Tapos trabaho. Trabaho. Nung pumunta ka rito, may trabaho ka pa din. Oo nga. Pero yung family mo, nag-double-double. Ang daming family dito na ipinalit. Okay naman yung mga family dito na ipinalit sa family mo. Babalik pa rin talaga ito no? Yung pamilya ko, nakita ko din po kasi yung parang same din po yung pamilya ko, yung mga nandito din po. Nadagdagan pa nga po, nagkaroon ako ng lola, nagkaroon po ako ng kuya, dumami ka po talaga. Meron ba, sa mga kapatid mo, may kapatid ka bang makulit? Meron. Mabait po eh. Lahat sila? Di nagtaka ka rito pagdating mo. Sasabihin ko pa naman sana kung meron siya sinagot na meron po, sasabihin ko, marami rin dito. Kaso wala pala eh. Di nanibago ka dun sa part na yon? Di naman po. Talaga ba? Takot talaga siya sa inyo. Di po, sa mga siyempre po, may mga kapitbahay din po, part na din po yun ng pamilya ko. May mga ganun din po, kaya po sanay din po ako. Pero alam nyo, sa totoo lang, masaya po kami dito. Parang magkakapatid, kahit sariling dugo nyo po yan, nag-aaway pa rin kayong magkakapatid. Alam nyo, kami nga nung sumunod sa akin dati, nung bata kami, si Winnie, kasi po sa pamilya namin, pagka ate ka, may karapatan ka. Kaya galit na galit sa akin yung kapatid kong yon. Dahil nga, ate, pwede mong gawin sa kanila yung ginagawa ng nanay mo. Kaya dati si Winnie nasasampal ko din, ganon.
Pero, alam nyo, yung sinasabi ko rito, maski sarili mong kadugo, may mga misunderstandings din kayo. Kaya dito, hindi rin po nawawala yan. Pero mas, ano po siya, masaya. Kasi magkakaiba ng level, yung awayan. Tapos, di ba, yung batian, iba-ibang klase din. May mga nakakatawa, may mga nakakaiyak, di ba? Pero at the end of the day, marirealize mo na you belong to one family. Ayan, okay. Lipat naman tayo ngayon. Lay, namumutla ka na yata. Okay. Sister Maripas. Hello po. Praise God. Sige. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa pagkakataon maging co-host dito sa Good Morning Jesus. Co-host talaga Thank you, Lord. It is a privilege to serve our God. So, dako na po tayo dito sa pangalawang family. Si Brother Roger, Sister Leah, si Brother Cromwell, anak nila at ang kanilang baby, Sister Abby. Pero may isa akong tanong kasi kanina medyo nadaanan lang. Kaya gusto ko lang malaman paano ba naging magkapatid si Brother Roger at saka si Brother Butch. Yan, thank you Lord po. Una po, talagang nung panahon po, yung sa Sister Miling po, yung nag-adapt po sa akin na matandang dalaga po yun. Sa isang bahay po sa Makati, sa Poti Street, sa Makati po, may prayer meeting po doon. Yan po si Brother Butchoy, maliit pa po yan. Ako nag-aaral po ako sa Makati High ng first year high school. Siya po maliit pa, sa Binitis yata po siya nag-aaral. Ngayon po, pupunta po si Brother Butchoy sa bahay. Pagkatapos halo-halo po kami kumakain, pati po si Sister Miling, si Kuya Gilbert. Parang magkakapatid na po ang turing namin sa isa't isa dahil po kay Sister Miling. Pagkatapos po, pupunta naman po ako doon sa kanila, sa bahay po ni na Brother Butchoy. Nandoon po yung nag-adapt po sa kanya, yung tatay niya po, yung tatay po ni Kuya Gilbert, na pagpupunta kami doon, yung ano niya sa akin, talagang parang isang anak. Kaya ganun na lamang kahit na hindi po kami magkakadugo, pag nagsama-sama po kami, para po kami pinag-isang magkakapatid po. Praise God. So maganda pala ang kwento, marami silang sa pamilya nila, napakalaki. Ngayon ang tanong ko dito, paano ka ba napunta sa Comfy, Brother Roger? Yan, thank you Lord po. Sa unang-una rin po, kay Sister Miling po, siya po yung naging naghanap kung saan niya talaga po ako ititira. Kasi mahina na po yun nung nagsalita po siya sa akin na pag halimbawa, kasi lahat ng inadapt niya, nandoon yung malasakit niya. Unang-una nga po, sa bahay po noon, gumawa po siya ng kasambahay. Kaso po, yung kasambahay na kinukuha niya, ako naman yung inuutusan ng kasambahay. Yung pala, isang training po sa sarili ko. Kasi wala po talaga akong alam nung panahon. Ng pagluto, paglaba, hindi ko po alam noon. Pero pag naririnig ko po yung Sister Miling saka yung kasambahay po, na pinagawa mo ba yung pinapagawa ko sa kanya? Ganun po. Parang yung kasambahay po, inuutosan po ako. Kaya thank you Lord po sa kasambahay na talagang natuto po ako doon. Kaya mahilig talaga po pag nakakita po ako ng kasambahay, sabi ko diyan po ako natuto na namulat. Kaya si Sister Miling po, grabe po yung po sa akin noon. Malasakit kahit hindi niya po ako anak, na dinala niya po ako dito sa Comfy. Pero Brother Roger, sa lahat kayo palang adopted ni Sister Miling, 3 kayo, no? Opo. Si Kuya Gilbert po yung pinakaligal po. Oo, ibig sabihin 3 rin kayong naging full-time worker. Amen. Tapos lahat sila inadapt ni Sister Miling, si Brother Gilbert, si Brother Roger, tapos si Brother Butch. Amen. Agad bang na-assign ka sa kitchen? Apo. Pinupunta po ako dito ng mami. Namatay na po yung Mami Miling noon. Si Giselle po yung isang adopted. Doon po ako nakatira sa Cavite. Wala pong, parang sa tingin ko, wala po ang kapayapaan kasi paglabas mo, iba po yung Yung namatay po yung Sister Miling po, marami talaga po ang kumukuha sa akin, mga matatandang dalaga. Para maging asawa, Jer? Wala po talaga, sabi ko. Nung nandun po sa Cavite, nandun na po kay Giselle nakatira. Sabi ko, Lord, panahon na para
kayo po nakakaalam kung saan po ako pupunta kasi sa Pasita Complex po, may kumukuha po sa akin yung nagtatrabaho po sa custom. Gagawin po akong kasama po. In kaso, nung galing po ako sa Cavite, sumakay po ako ng papuntang Sapote. Pagkatapos, pag ano ko po, hindi ko pang kaisipan ko po, papunta po ako ng Alabang, papuntang Pasita Complex. Pagdating ko po sa Sapote, sumakay po ako ng Alabang. Napababa po ako dito sa Southland. Dire-diretso po ako. Pero si Kuya Gilbert po, full-time worker na po. Kaya nauna pala siya. Kaya si Kuya Gilbert po, siya po yung umalalay po sa akin. Sabi ko, Kuya, dito yata po ako dinala. Sabi sa akin, may word ka ba? Sabi ko, teka, pag-iisipan ko muna, wala pa akong word eh. Sa panahon po noon, talagang wala pa talaga po. Pero po, nung nandito na po ako, sige, papaalam kita sa mami. Pinapaalam po ako. Pero nakita ko po yung paligid po. Pag lalabas ka po, naka-perma ka po, ililista ka pa. Kaya ginagawa ko po nung panahon, umaakyat po sa bakod. Patapos hindi ko po kaya tisin kasi 1 week po, nandito ako sa loob, hindi pa po sanay sa ganung buhay. Ang sanay po yung gumala, kung saan po pumunta. Umaakyat po sa bakod, so hindi ko po matiis. Umuwi po sa Bicol, hindi po nagpaalam sa daddy sa kasamami. Pagbalik ko, may dala naman po akong word. Yun po. Pagbalik ko. Kaya yun po yung word na yun. Ano word mo, brother? Yun po ang nagiging pundasyon ng aking buhay. Yung Colossus 3 verse 23 po. Ano man ang iyong ginagawa, gawin mong buong puso sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya thank you Lord sa word na yun. Talagang hanggang ngayon, pinanghahawakan ko po yun. Ano naman ang naging karanasan mo doon sa word na yun na naging buhay na buhay sa'yo? Doon ba sa pagkikitchen mo na hanggang ngayon nandun ka pa rin? Opo. Diba? Ilang taon ka na ba, Brother Roger, sa gawain sa Panginoon? Nag-ano po ako dito, pumunta-punta po, 96, ganun po eh. Wow. Ilang taon ka nun, Jer? Hindi ko na po matandaan talaga. Ano po ako siguro mga third year high school po. Third year high school. Ilang taon ba ang third year high school? 15? 15, 16? Ilang taon ka na ngayon, Brother Roger? 46 po. Praise God. Matagal na din, ano? Tagal na rin. Yun po yung word na yung nag-ano po sa akin, naging pundasyon po yung ng buhay ko. Sister Miling po ang nagdala sa ganitong gawain para maging maayos po ako. At pinakilala niya po sa mami na ganito po, ang mami po naman yung naging libel ng buhay ko na kung hindi po nakakaalam sa salitang libel, yung ginagamit po sa isang poste para maging maayos, ginagamitan po ng libel. Kaya salamat po sa Panginoon dahil nandiyan po ang mami, pinagtiyagaan niya po ako na sabi ko, ano ba naman to? Sabi ko, hindi naman po ako kaano-ano, hindi po kakilala. Saka hindi niya po kilala kung anong ugali ko. Nandoon po yung tinanggap niya akong buong puso at tinuruan kung paano maging maayos, lahat na tamang gagawin ko. Sinasabi niya, pag pupunta po sa kwarto niya, kahit na madaling araw, minsan kung anong sinishare niya sa akin na hindi naman linya ng aking buhay, pero lahat ng bagay pinapakinggan ko hanggang sa ngayon po na talagang nagiging matatag yung aking buhay dahil po sa mga worker din po, kapwa-worker po, na sila po ang nagpatibay ng aking buhay sa lahat ng mga worker po. Kasi kung wala po sila, ako po yung taong marupok, kaunting salita, sagot, kaunting galit. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa mga worker din po na sila nagpapatibay sa aking mga gawain. Kasi alam nyo naman po na lahat ng mga worker po, kami po magkakapatid dito po, pero iba-iba po ang pinanggagalingan. Mga worker po na talagang iba-iba po ang kalooban. Oh, anong taon pumasok sa buhay mo si Sister Leia naman? Amen. Anong taon yun, Jer? After ilang taon kang full-time bago pumasok sa buhay mo si Sister Leia? Anong taon yun, Jer? Tinapos ko muna po yung sabi nila 6 years daw, kailangan tapusin mo, service ka Tinapos mo muna yon? Opo, tinapos ko muna yung 6 years. Pero bago natapos yung 6 years, nagustuhan mo na siya? Hindi po, marami naman po ang pinakilala sa mami.
Pero yung kapag dating po sa kanya, nandoon po yung, sige, iyan na. Sabi sa akin. Praise God. 1 week po, pinakilala ko pong Monday, Friday po, kinasal po kami sa civil. Ganyan talaga? Ang bilis pala dito. Okay. Alam niyo po, si Pastor Simple at saka si Sister Jen, kaya hindi nakasagot si Sister Jen nung tinanong ni Pastor nung isang araw na, may nanligaw ba? Kasi walang ligawan talaga. Marami rin po kami dito na kapag sinabi ng mami, yan na magiging Amen. asawa mo. Ganun nangyari din sa inyo, Opo. Jer. Opo. Okay. Ngayon, punta muna tayo kay Sister Leia, Sister Yes, Maripas. Sister Leia naman. Sister Leia. May tanong ako. Ilan taon na ba kayong kasal? 14 po. 14 years. Tagal Mga na rin, kapatid, para sa kaalaman nyo, inaanak namin ni Brother Jerry sila sa kasal. Kaya minsan nagtatanong siya sa akin kasi nakalimutan ko rin na inaanak ko pala siya. Kung ninang niya ba daw talaga ako. Huwag niyo kuning ninang si Beng, may amnesia. Nakalimutan. Kaya thank you, Lord. No? So, tanong ko lang, Leia. Sister Naiyak Leia. na. Beng, dahan-dahan ka na. Iyak na siya. Huwag ka naman maiiyak. Kasi ang tatanong ko pa naman sa'yo kung masaya ka dito, na tumira ka sa Masaya ka daw. Naiiyak Masaya ka ba na, dito sa saya? Oo. Sige na, Lay. Mama Lay. Thank you, Lord. Masaya ka daw. Masaya ka ba nung Amen po. Amen. Alam niyo po, si Sister Leia, nung pumunta dito, napakatahimik niyan. Hindi namin mapasalita. Talagang napakamahiyain niya. Kaya thank you, Lord, ngayon na dadagdagan na ang kanyang salita at marunong na rin siyang mag-joke. Malay, Yan. nung nakita mo rin ba si Brother Roger, nalabat first sight ka ba sa kanya? Opo, parang destiny. Sino ka mukha, sabi? May destiny ka ba dyan? Nalaman na? Dawan po. Oo daw. Praise God. Sabi ni Brother Roger, nung una ka daw niya makita, hindi ka daw niya nagustuhan agad. Pero ikaw gusto mo na siya agad? Yata. Yata? Opo. May gusto si Opo. Mama Lay. Okay. Sister Okay. Beng, Nagkaanak ba kayo agad pagka, ilan taon bago na lumabas si Cromwell? 1 year po. 1 year. Opo. Ang taka ko lang, bakit napakalaki yata ng agwat nilang dalawa? Si Abby ay ilan taon? 2 years old. Opo. Tapos si Brother Cromwell? 14 na po siya. 14. So, nasa plano nyo talaga yon o talagang sa takdang panahon binigay o plano pa, gusto nyo bang talaga magka-Abby? Will po ni God. will lang daw ni Lord kung ano yung talaga, will ni Lord. ang bait ni Lord talaga. Oo, kasi dalawa lang anak nila, napakalaki ng agwat. So, thank you, Lord, no? Dito kayo nagkita, no? Dito Opo. na kayo sa Comfy Opo, nagkakilala dito po. ni Brother Roger. Paano ka ba napunta sa Comfy? Ano po? Sister Baby, di ba? Sister Opo, may Baby. sister ko ni Soriano po. Ah. Opo. Dito na sila nagkita sa Comfy. Sabi nga ni Malay, Destiny. Nawan. Nanonood ka kay yun? Si Alden? Opo. Ano ang life verse mo? Philippians 4:19 po. But God Will supply. supply our needs according to riches in Riches. Christ Jesus Christ. Ayun. Amen. Praise God. Sinusupply. Opo. Ang nagsusupply ba ng needs mo si Lord o si Roger? Si Lord po. Joke lang. Oo. Amen. So, thank you, Lord. Napakahalaga na lagi tayong may word kasi sa ating buhay Kristiyano, mahirap magpatuloy. Si Brother Roger, napakatagal na rin sa gawain. At thank you, Lord, nasama na rin si Leia sa gawain ito. Sa Colossians 3 ngayon, sabi niya kanina na, sabi doon, whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for human beings. So, totoo. Sa relasyon natin kay Lord, sa bagong buhay natin, meron tayo ngayon, hindi na tayo doon sa kung ano ang makukuha natin sa trabaho natin, kundi kung ano mako-contribute natin. Lalo na po ngayon, dito sa gawain namin sa Comfy, talagang kung ano maitutulong mo. Kung ngayon nga, lockdown, kung ano maitutulong, sige, go.
maglingkod tayo sa Panginoon dahil hindi tayo sa tao naglilingkod kundi sa Diyos. Kaya unang-una, tama yung kay Brother Roger, hanggang ngayon nasa kitchen pa rin siya, kumbaga master cook na siya doon. Masasarap ang ibinibigay niyang pagkain sa amin, malulusog kami lahat, malalakas, pinipili niya magagandang ulam, fresh, kasi alam niya na ang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. At pag naglingkod siya, di may sinasabi siya, pag naglingkod siya sa mga workers, naglilingkod siya sa Panginoon. Yun ang sinasabi niya sa kitchen eh. Kaya unang-una talaga, love your job. Kasi gift yan ni Lord, bigayan sa atin ni Lord. Kung ano man yung gawain mo, do your best. Give your best kasi sabi nga sa John 3:27, no one can have anything unless God gives it to him. So our job is God-given. Kung ano man yung ating ginagawa, binigayan ni Lord sa atin. Pagbutihan natin, huwag tayong tumingin sa pera. At totoo yung word ni Sister Leah, that God will supply all our needs according to His riches. So first, love the job, what God has given us, entrusted us. Take care of it. Second, do your best. Ibigay mo lahat. So talagang ma-appreciate ng mga, una ng Diyos, pangalawa ng mga tao sa paligid mo, yung pagluluto mo, katulad ni Brother Roger, sa atin, lahat dito, mga gawain namin, kahit na maliit o malaki, parang hindi insignificant, walang insignificant kay Lord. Lahat talagang, pag ibinigay natin sa Kanya natin ibinigay ang ating ginagawa, talagang God will bless us. Yun po ang tatlo. He will bless faithfulness. Kaya matapat ka sa Panginoon, papasok po yung word ni Sister Leah. God will supply all your needs. Wala ka nang hahanap-hanapin pa. Kaya sobra po kami dito sa Comfy. Thank you Lord. Hindi po kami nauubusan dahil lagi po kaming tinutugunan ng Panginoon ang lahat ng aming pangangailangan. Marami po ang nagbibigay sa amin, pagkain, ulam, kahit po cash. Kaya thank you Lord. At isinusupply at sa mga tao na ginagamit ng Panginoon, kayo ang Diyos na ang magbabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. Thank you, Lord. Ayan. Alam nyo, napatunayan din naman po namin na yung word ni Brother Roger na yun, talagang yun ang nagiging baon niya sa gawain niya rito. Kasi sa totoo lang po, mahirap kaming pakainin. 80 kami lahat. Sasabihin, yan na naman ang ulam, maalat. Praise matabang, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Kung hindi po yung word ni Brother Roger, kung hindi ngayon siguro laging nire-remind yung sarili niya, baka umalis na siya. Kasi iba-iba kami ng gusto, mga kapatid. Tapos sa kabila nung everyday, nagagawa niya yung trabaho niya, nakakapagreklamo pa rin yung iba sa amin. Pero dahil nga, tama ba yun, Jer? Oh, kaya dahil dun sa word niya, kailangan niya talaga yon na hindi tayo ang pinaglilingkuran niya, kundi ang Diyos. Kasi kapag hindi mo yun inisip, baka iniwan mo na rin kami, no, Jer? Opo, sabi ni Brother Roger. Tanungin naman natin si Cromwell. Ay, amen. Oo, ang kanyang panganay, Amen. Brother Cromwell. Ano ang blessing sa tingin mo ng pagiging anak ng worker? Ano yung meron ka bilang anak ka ng worker kesa doon sa mga ibang kakilala mo na hindi naglilingkod sa Diyos yung magulang nila? Teka, mahirap yata ang tanong ko. Pambatang tanong. Ano ang kinatutuwa mo at ang mami mo ay si Malay at saka ang daddy mo ay si Brother Roger? Masaya ka ba sa kanila? Mahirap din yung tanong ko. Amen. Masaya ka ba sa family nyo? Masaya po. Kanino ka mas close? Sa Mali? kanilang dalawa? O kay Brother Roger? Kay Papa. Kay Papa? Bakit? Mas madaling kausap si Papa. Bakit ka kay Papa mas close sa tingin mo? Sana po. Mas close siya kay Brother Roger, pero mas manas siya kay Malay. Oo. Mahihain, di ba? Halos di magsalita. Oo. Cromwell, sino ang best friend mo dito sa loob?
Cromwell, gamit. Sino? John Floyd. Si John Floyd. John Floyd. Oo. Kaedad niya eh. Anak ni Brother Leo, ano? B1, B2 ang tawag sa kanila. Ah, bakit B1, B2? Bakit B1 ka? Para silang magkapatid sa magkaibang nanay, ano? Banana pajamas. Cromwell, masaya ka ba dito? Opo. Opo. Ano ang pinaka-latest na blessing na natanggap mo? Yung kapatid Si ko Abby? si Abby. Wow, sabi ko na nga ba? Oo nga, kasi Love na naalagaan love niya niya yung si ano Abby. yung kapatid niya no? Siguro yun din yung kagandahan ng magkalayo yung edad, no? Mas mature na yung panganay. Kaya si Joel, pwede nang sundan. Amen! May tanong ka ba kay Cromwell, Sister Nasagot niya na Maripas? po na hindi ka naman nag-adjust nang nagkaroon ka ng aalagaan. Diba? Oo nga. Nag-adjust ka ng konti. Pero masaya ka, may sister ka. Opo. Oo. Walang Love na pagsiselos kasi dati mag-isa ka lang. Ngayon, may Abby Hindi ka naman na. nagselos. Hindi naman? Hindi naman. Hindi naman. Abby! Abby, halika dito. Abby, dali. interview. Abby, sabihin mo sa kanila, hello po. Masarap ba yung kinakain mo? Po. Sino nagbigay sa'yo niyan? Mama. Tsaka si? Papa. Okay. Sino, diba, tinan nyo ha, sinong crush mo? Si Dwayne daw. Akala ko si Pastoy. Hindi na ba si Pastor? Pinalitan mo na si Pastor? Dati kasi yan po, pagka tumawag yan sa amin, pangalan namin. Tapos pagdating kay Pastor, may kasama, Pastoy! Sabi niya, arte-arte niya. Pagka si Pastor ang tinatawag, kaya lang ngayon may bagong crush na siya. Si Dwayne. Ayan, mga kapatid. So, nakita niyo po yung pagtawag ng Diyos, lalong-lalo na sa pamilya nila Brother Butch at si Brother Roger, ano? Kasi alam niyo po, si Sister Miling, kilala namin lahat yon. Yung mga naunang mga workers, kilala si Sister Miling. Napaka-generous po nun. Yung si Sister Miling, hindi ba, pagka nagsishare home tayo sa kanila, yun yung naghahagis ng pera? Oo, tama. Tama, di ba? Talagang hagis siya ng hagis ng pera. At saka si Sister Miling, palagay ko kaya kayo lahat naging worker. Kasi di ba parang simula nung natagpuan din siya ni Lord, wala na siyang gusto kung hindi lahat kayo. Kasi hindi lang kayo eh. Anong pangalan nung Angel ba? Si Angel din, di ba? Dinala niya. Si Angel ba ay adopted din niya? Si Sister Lisel, adopted din ni... okay. So lahat po sila na in-adopt ni Sister Miling, dinala niya lahat sa Comfy. Amen. At tingnan nyo naman po ang nangyari, no? Napaganda ang buhay nung mga adopted niya kasi lahat naglingkod kay Lord. Wala namang pagsisisi sa paglilingkod kay Lord, ano, Brother Boots, Sister Susa, kay Brother Roger. Kahit makukulit Jer, yung mga pumumunta sa kitchen, okay lang? Okay lang. Kasi nga, dahil sa word niya, ginagawa niya ito para kay Lord. Ayan. So, maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. Bati ka naman ulit sa kanila. Salamat. Sa mga kapatid Thank mo you, Lord at po. nanay Bati mo. mo yung mga kapatid mo nga. Diyan po sa mga kapatid ko, gabayan po lagi kayo ng Panginoon. Ayan. Thank you, Lord po. Si Brother Roger sa Bicol, alam nyo, yung mami ni Brother Roger, pag nakita nyo, Tisay. Oo, ang ganda. Maganda yung mami niya eh. Di ba nagpunta dito, Jer? O batiin mo na yung mami mo, Jer. Baka nakikinig naman kahit nasa Bicol. Ma, kumusta ka po dyan? Mamaya po, panoorin niyo po ako, magte-text po ako sa iyo. Salamat sa Diyos dahil binibigyan ka pa ng kalakasan, mahabang buhay, at sa mga kapatid ko na patuloy ang blessing na dumarating sa inyo dahil kay Lord na huwag tayong magsawang tumawag sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Kayo pa ay may prepare na kanta? Wala, syempre, kasi magaganda lahat po silang kumanta. Wala nga, wala? Meron? Hindi po kami nakapag... Sabi ni Malay, meron.
Si Malay na lang ang kakanta. Wala. O, sige po. Hindi lang naman sa pagkanta sila nakakapagbigay ng lugod carol. Kasi yung magkapatid po na to, sa totoo lang, more on service talaga sila. Service-oriented sila. Kaya thank you, Lord, sa pagbibigay niya sa atin ng magkapatid na ito at nakasama natin dito sa Comfy. Kaya mga kapatid, maraming salamat po ulit sa pagsama niyo po sa amin. Tayo po'y mananalangin muna, no? Bago po tayo maghiwa-hiwalay. Lord, maraming salamat po sa oras na binigay mo po sa amin upang mag-share po ng kagandahang loob niyo sa bawat isa na nandito ngayon. Salamat po, Lord, sa mga salita ninyo na tinanggap namin sa araw na ito, na nagsilbing gabay ng aming mga kapatid, at sa mga nanonood din po, Lord, alam ko na ito'y malaking pagpapala rin po sa kanila. Thank you, Lord, sa buhay na meron po kami ngayon. Kahit saan mo po kami ilagay sa body of Christ, ito po ay pinagpapala mo pa rin dahil ikaw po ang nagtalaga sa amin, sa aming kinalalagyan ngayon. At maraming salamat po sa buhay na meron kami ngayon, Lord. Ito man po ay hindi sagana sa mga material na bagay, pero ito po'y buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po, mga kapatid. See you again tomorrow. Salamat. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus.